Yo, what up guys? Another day, another gala. Flex serye na naman tayo. At ngayon, nandito tayo sa Top Harvest Clan. Shoutout sa Top Harvest Clan. So, yun. Meron sila ditong 5 win streak as of the moment at ang clan leader nila ay si ZZ. Shoutout, bossing. So, ayan. Nag-start na yung war nila kanina pa. 10 hours remaining na lang dito. At inubos na nila, guys. Inubos na nila yung mga bases dito halos. Town Hall 11 na lang yung natitira. So, ayan. Ano lang ata sila? 25 versus 25 ngayon. Okay. Tapos, ang kasali sa akin dito ay Town Hall 15. Ang babanata natin dito ay Town Hall 16. Tignan natin kung kaya ba natin to. Kaya lang, ang sakit ng base pala, boss. So, ito yung babanata natin. Town Hall 15 versus Town Hall 16. At gagamit tayo dito ng Fireball Super Witch. Hindi ko sure. Actually, hindi ko sure kung kakayanin to. Pero subukan na lang din natin. If ever hindi kayanin, boss, pakilinis na lang po. Okay, banata na natin. Dito tayo magdadrop ng Warden. Pa-fireballin natin yung Bomb Tower. Eto, Bomb Tower. Para makuha yung EA. Pero bago yon, sige, drop na natin si Warden dito. And then healers. Tignan ko kung kailangan ko pang i-rage yan or hindi na. Sana hindi na. Para hindi natin maging problema. Para masave natin yung rage spell mamaya sa mga big boys and super witches. Tingin ko lang muna ng konti. Mag-clear si Warden dito. And then 3 invis yung gagamitin ko. Okay, pwede na to. 1, 2, 3. Fireball. Double quick. Grabe, nakuha pa natin yung monolith. Beautiful value. Ang sarap. Sige, dahil dyan, gamitin na natin yung E-Titan. Drop na natin yung mga super witches. Warden Apprentice. Coco Balloon, dalawa muna. Tapos, Super Wall Breaker. Ice Golem. Another super Wall Breaker. Queen dito. Peach Barracks dito. And then si King kasama ng mga ano natin, super witches. Okay lang, ma-counter funnel nila yan. Drop na natin yung remaining Coco Balloons. Kailangan pumasok sila dyan kasama si King. Nice, good job. And then drop tayo dito ng Jump Spell. Poisonin natin tong laman ng CC. Okay. Maganda nangyayari sa atin. So far, so good. Uy, Warden natin. Bakit low na agad si Warden? Hindi ko rin alam. Pero sige, reach natin dito yung area. And then, freeze muna natin yan. Masakit. Mukhang mapapagamit na tayo ng Earthquake Boost Spikeable dito. Gamitin na natin. Tapos, yung Overgrowth Spell, gamitin natin dito sa likod, sa back end. And then si RC pang support natin dyan. Nag-activate na yung Phoenix ni King dito. Uy, meron tayo dito isang Super Witch. Ililigtas natin yan, boss! Ililigtas ko yan. Drop natin dito yung Headhunters para sana umabot dito. Boss, nag-change yung healers. Ayaw na niya sa Super Witch. Naku, matitegi yan. At si Warden, delikado dito. Low na, wala pa rin bumabanat. Okay, gamitin natin yung ability ni Queen. Uy, buhay pa si Warden. Gamitin natin yung Rocket Spear ni RC. Kaya lang, aray mo. Para ako nagswag ng Rocket Spear doon. Sakto yung pagpop ko ng Rocket Spear. May defending Queen at pinana si RC doon. Wala tayong nagawa. Pero buti na lang. Sobrang lakas ng Super Witch ngayon. At mukhang mati-3-star natin dito ang base ni Anju. Town Hall 15 versus Town Hall 16 using Fireball Super Witch. Ayan. Dahil lang karoon ng buff ang Super Witch, masarap siya gamitin ngayon, guys. Especially dito sa low Town Hall level. Sobrang lakas, sobrang kunat ng Super Witch saka ng Big Boy. Ayan o, may mga Big Boys pa tayo dito. So yun, GG's. Buti na lang, natsambahan natin. So since malinis na yung mga bases dito ng kalaban, konti na lang sa baba yung mga naiwan, papatapusin ko muna silang umatak lahat. And then saka tayo mamimili ng mga i-flex nating attacks nila. So, papass forward na lang natin to in 3, 2, 1. Brr. Okay, fast forward tayo dito, guys. Ito na yung result ng Top Harvest Clan Classic War. So, ayan, panalo sila dito. Congratulations. 75-65. So, magpe-flex na tayo ng mga attacks na ginawa nila dito. So, since 25 versus 25 lang to, konti lang talaga yung mapapakita natin. So, mag-start tayo dito sa number 1 kay Baby Calvin. Aatakihin niya yung number 1 dito using, ano to? Warden Walk Super Yeti Smash. Okay. Sige, panoorin natin yung plano dito ni Baby Calvin. Nag-start siya dito ng Warden Walk sa may ilalim with triple furnaces. Sige. Nice. So, yung mga furnaces dito, pang tulong kay Tatang. Syempre, para mapabilis yung kanyang Warden Walk. Uy, ano yan? Aba! Double hero charge ang ginagawa pala ni Baby Calvin dito. Hindi ko napansin. So habang nagwa-warden walk siya dito sa may ilalim, nag-RC charge
naman siya dito sa may bandang kanan. Grabe ka naman, boss. Nagmumultitasking dito si Calvin at mukhang hayaan niya na mategi si RC doon. Meron naman siyang revive spell na pwede niyang gamitin mamaya. So nag-form lang siya doon ng funnel using RC and Warden both sides, and then dito siya nag-drop ng kanyang mga Super Yetis papunta sa may Town Hall Park. Log Launcher para mag-activate yung Invispell Tower doon. So by the time na nandito na yung kanyang mga Super Yetis, visible na lahat ng mga defenses around the Town Hall Park. Okay, sige. Gumamit na siya dito ng Eternal Tomb. Naka-Rage Gem si Warden. Si King ay may Earthquake Boots and Spiky Ball. Ayan, pwede niya nang gamitin dito para ma-open up yung mga walls. Ayun, ginamit niya na nga. Nice, beautiful Earthquake Boots, Spiky Ball. And then binuhay niya na rin si RC dito gamit yung Revive Spell. Meron pa siya ditong 4 na Invis Spell na pwedeng gamitin kay Queen. Makikita niya ba si Queen? Nategi si Queen. Hinayaan na niya. So baka dito na lang niya gagamitin yung mga remaining Invi niya para sa RC and Super Yetis. Pero ayun na nga. Plenty of time remaining pa dito. 1 minute. Grabe, double hero charge. Warden charge sa baba, RC charge sa kanan, and then Super Yeti smash papunta sa gitna. So, beautiful attack from Baby Calvin. So, mukhang matetegi ata si RC dito. Meron pa siyang 2 invis. So, baka yung mga Super Yetis na ang tatapos dito sa base ng number 1 ng kalaban. Okay, iniskip niya dun yung multi-arch tower para rumekta sa Ricochet kanan. Iniskip din niya. Hindi niya ata makukuha. Makukuha ba yung Ricochet Cannon? Isang tira na lang. Pero yun na nga. Mga Super Yetis niya na yung tatapos dito sa kasi action figure. So, nice hit from Baby Calvin. Wasak yung number 1 ng kalaban. Using double hero charge. Super Yeti smash. GG's, boss. Nice hit, nice hit. Uy, nagbo-bowling pa. Pinatagal pa, boss. Ayun, GG's. Okay, dito naman tayo sa number 2. Panoorin naman natin si Norton. Meron siya ditong Mass Meteor Golem with 1 thrower and Mass Totem spells. Okay. Nag-start siya dito ng, wow, dinrap niya na lahat ng mga heroes niya sa right side, and then yung Meteor one drop. Dinrap niya lahat sa isang area lang, and then ayun na, susuportahan niya na lang ito ng mga spells. So yung Log Launcher, pang-activate ng Invispell Tower sa may Town Hall Park. Ayan, nag-spread out ng konti dito yung mga Meteor Golems niya, pero may pumunta naman sa gitna, yung RC, saka yung King, pumunta sa gitna. Si King ay naka Giant Gauntlet and Spiky Ball. Si Queen, Giant Arrow and Action Figure. Warden ay naka Eternal Tomb, Healing Tomb. Si RC ay naka Rocket Spear and Electro Boots. So ayan, hindi na nag-panel si Bossing dito. Talagang 1 drop area lang. Tapos ayun na, support na lang ng mga spells dito. Pero mukha namang gagana siya talaga. Meron pa siya ditong Eternal Tomb kay Warden. Kaya lang si Warden nasa taas. Good thing na-clear niya dito yung middle part. So wala na magiging problema doon si RC dito. Nategi na rin pero may mga Meteor Golems pa siya. So si Warden and Meteor Golems na lang natitira dito sa Super Minions. Pero ayun na, wala na masyadong masakit na defenses na naiiwan dito sa likod para maubos yung kanyang mga Meteor Golems dito. Buhay pa pala yung Archer Queen niya dito, kasama ng Warden and Meteor Golem. So ayun na, makukuha na ni Norton to using Mass Meteor Golems with Mass Totem spells. Grabe nga yun, sir. GG's. Binalagbag yung base ng number 2 dito. Nilapag niya lang lahat sa may kanan, tapos ayun na, parang pindot-pindot na lang ng spell na totem spell para ma-distract yung mga defenses. So ayun, pwede nyo gayahin yung strat na yan, guys, kung gusto nyo. Dito naman tayo sa number 4. Panoorin naman natin si Marpogi. O ganun din ang gamit niya, Mass Meteor Golems with Mass Totem spells. So guys, kung meron na kayong access sa Meteor Golem na troop, especially kung Town Hall 17 na kayo, doon kayo magkakaroon ng access sa Meteor Golem, gamitin nyo na ng gamitin. Pag-practicein nyo na tong gamitin dahil isa to sa pinakamadali, pinakamalakas na troop ngayon sa Clash of Clans. Mas malakas pa siya sa Root Riders kasi mas mataas ata yung hit points ng Meteor Golem. So ganun din, meron din naman siyang skill na nagbabasag ng walls. So talagang ito talaga yung ginagamit ngayon. Kumbaga top 1 sa meta ngayon ang Meteor Golem strat. So marami ka naman pwedeng gawin sa kanya. Pwede kang mag-Fireball Meteor Golem, pwede kang mag-RC Walk Meteor Golem. Eto, pwede kang mag-Mass Meteor Golems lang with Mass Totem spell. So kayo ang bahalang dumiskarte kung anong gagawin nyo dito. Kaya lang walang pumasok sa gitna ng Meteor Golems niya dito. Lahat ay nasa labas. Yung Queen niya dito mukhang matetegi na rin. Yung laman ng Log Launcher niya dito ay Triple Yetis, and then gumamit na siya dito ng Eternal Tomb. Si King ay dinrap niya na rin dito sa labas. Naka Giant Gauntlet and Rage Vial, the OG Wombo Combo equipments. Pero sige, tignan natin.
Ayun, buti na lang pumasok sa gitna yung mga Meteor Golems niya dito at mukhang makukuha niya na yung Town Hall part. And eventually, mawawasak talaga to dahil meron pa siya dito mga remaining spells pang support sa Meteor Golem. Napakalaki ng hit points ng Meteor Golem, grabe. Tapos sobrang sakit pa ng damage. Tapos samahan mo pa ng Rage Aura ni Warden ay talaga namang high. Napakasakit. So ayun na, i-clear na to ng mga Meteor Golems niya. Hindi na to mababawasan, boss. Kahit medyo low na yung HP niyan, malaki pa rin yung mga HP niyan. Sobrang kunat ng Meteor Golems. So saka pag nagko-combine sila, nadi-distract yung defenses nagche-change target. So parang nagkakaroon ng diversion in a split second pag nagko-combine yung Meteor Golems. So yun, GG's. Nice hit from Marpogi. Dito naman tayo sa number 5. Panoorin naman natin si Antor. At meron siya ditong... Uy! Mukhang ano to? Mass Super Yeti Smash! Nag-start siya dito ng Rocket Spear sa may left side kay RC. And then dalawang Super Yeti sa may bandang taas to counter funnel. And then the rest ng mga Super Yetis niya dito kasama ng King, Warden, and Log Launcher. And then si Queen kasama na rin siguro dito. Ay hindi, wala pa yung... Hindi, nandito na lang yung Queen niya. Okay, sige. So Mass Super Yeti with Mass Revive Spell. Grabe, ang dami niyang revive spell dito. 4. So pag may nategi na hero, ayan si RC, nategi na si RC dito. So gagamitin na lang niya mamaya siguro yung revive spell dyan. Pag medyo, nalilito yung mga defenses kung meron may magtatank. Kasi pag ginamit niya na agad yung revive spell dyan, mamamatay lang ulit yung RC kasi babanatan siya ng Ricochet Cannon. Okay, sige. Ayan, hindi niya pa binubuhay dito. Pero ang dami niya pang Super Yetis at nakakapag-sustain pa na maganda yung kanyang mga healers dito. Ayan, pwede niya nang buhayin dito. Ayun na nga. Binuhay niya since marami ng troops ang naka-front para mag-tank para sa kanya. So medyo safe si RC doon. At meron pa siya ditong 3 revive spell. At gumamit na siya dito ng Earthquake Boots and Giant Gauntlet kay BK. Si Queen nagki-clear ng mga defenses sa may bandang taas. And ang dami pa ditong troops. Healthy pa. At napakarami niya pang revive spell, 3. So kung may mamatay man na hero dito, i-revive niya na lang ng i-revive to hanggang sa mawasak yung base dito ni Dante. So nice hit from Antor. Using Mass Electro Super Yeti pala. Anong Electro? Electromites. Mass Super Yetis with Mass Revive Spell. GG's. Good game, well played. Nice. Oy, grabe, sinuwag pa nga ni. Ayun. Inasar pa. Dito naman tayo sa number 6. Panoorin naman natin si Faker. Faker, gagamit siya dito ng Mass Dragons with... Ano to? RC Charge Dragons ata to. Okay, RC Charge Dragons ata to, guys. Ayan, nag-start siya dito ng RC sa may bandang baba. Si RC ay naka-Phoenix na pet. Okay, medyo ina-advance niya yung Invi dito. Pupunta ba ito sa X-Bow? Nice. Okay, magkakaroon siya ng access sa Monolith. Okay. Meron siya ditong isang clone spell. So baka i-battle blimp niya yung Town Hall and then magko-clone siya doon ng malamang Super Yeti yung laman ng battle blimp niya dito. And then may recall spell siya. I-recall out niya si RC dito. Ayan. Hindi niya pagagamitin yung mamaya niya pagagamitin yung Rocket Spear dito. So ayan, pwede niyo kopyahin at gamitin to, guys. Yung RC Church Dragons na ganito yung approach. Yung mga ayaw gumamit ng Spirit Fox or wala pang Spirit Fox, pwedeng ganitong approach yung gawin nyo. Naka-Phoenix yung RC and then naka-Rocket Spear. Ang importante lang, dapat meron kayong Electro Boots. Pag mag-RC Charge kayo or RC Walk, dapat naka-Electro Boots kayo kasi yun yung magpapabilis dun sa ganong strat. Okay, oy, mamamatay agad yung Queen niya dito. Binanatan ng Super Minion at Fermites. Pero sige, nag-Battle Blimp siya dito sa may right side. Papunta sa gitna. Aabot ba yung Battle Blimp dito? Mukhang aabot naman. Okay, gumamit siya ng Eternal Tomb and Fireball. Naka-Fireball pala yung Warden. And then, ayun na, kinloan niya na dito yung Super Yeti nga. Yung laman ng Battle Blimp. Meron pang mga dragons dito sa ilalim. And, ayun. Meron pa siya ditong Rocket Spear, ginamit niya na dito si RC sa may kaliwa at nagpop na agad siya ng Rocket Spear doon para suportahan yung kanyang mga remaining dragons. Si BK dito, full HP pa. Okay, nice freeze effect ng Ice Golem and then ayun na. Wasak na ang base ng number 6 dito. Using Mass Dragons, using RC Charge Dragons. So yan, nice hit from Faker. GG sir, galing. Nice base identification. Okay, panoorin naman natin dito yung number 8 attack. So, si Ralph TV at YT. Meron din siya ditong mukhang RC Charge Dragons din. Uy! Okay. Si Queen ay naka-Frozen Arrow in action figure. Si RC ay naka-Seeking Shield and Rocket and Electro Boots.
Interesting. Baka wala pa siyang Rocket Spear. Pero sige, panoorin natin gagawin niya dito. Nag-start siya dito sa may Town Hall part. Nakadigi yung kanyang RC dito. Okay, nag-activate na yung Town Hall kasi dahil sa Electro Boots. Ang dami niya pang invis dito. Meron pa siyang 7 pieces. Town Hall 15 attack pala to. Okay. Town Hall 15 attack. Nice, nice. Makukuha niya pa ata yung Monolith dito. Grabe, ang dami niya pang invis. 4 pa yung natitirang invis dito. So medyo may slow lang yung RC dito dahil sa Giga Poison ng Town Hall. And then gumamit na siya ng Seeking Shield. And then another Invi. Uubusin niya ata yung invis dito. Meron pa natitirang 2. Pwede niya pa makuha yung Rage Spell Tower dito. At saka yung Monolith, saka Scatter Shot. Maaabot ba? Okay, hindi niya nadami yung hindi na nadami yung Rage Spell. Oh, yung tinira, kaya lang, sayang, hindi pa nakuha. Pero good thing, nag-activate yung Rage Spell agad doon. So, by the time na nandyan na yung mga Dragons and Dragon Riders niya, wala nang Rage effect. Yung mga, doon, mga malalapit na defenses. So, ayan. Stone Slammer ang dala niya ditong Siege Machine. And then si Warden ay naka-Eternal Tomb and Fireball, Si MP ay naka-Meteor Staff and Dark Orb. Si Queen, ayun nga, naka-Frozen Arrow action figure. Okay, nice. Kaya lang yung Warden niya dito, sumama kay Queen. At ayun, nag-decide bumalik ulit sa gitna. Pasaway ka, Warden. Oh, sasama. Nalilito yung Warden niya kung saan sasama, kung kakaliwa ba or kakanan. Talaga naman si Tatang, talagang pasaway ka. Lods, pasaway talaga you. Okay, ayun, gumamit na siya dito ng Fireball and Eternal Tomb. Nadamay naman dito yung mga remaining Dragon Riders niya at meron pa siya ditong ability ni Queen. At ayun, nagbabagsak pa ng mga Meteor. Yung kanyang MP dito. Nice. Mataas yung level ng Meteor Staff niya. Level 20. Ayun, Tapos si Queen, meron pang action figure dito. So, ayun. Uy, naubos yung dragons niya sa gitna. Ang natira na lang dito is si MP. Pero may Phoenix pet pa si MP dito. May isang dragon sa taas. Nakikipagdigmaan sa RC. Kaya lang, hindi siya magtatagumpay. Pero ayun na nga. Mukhang makukuha na rin naman to dahil meron pang Queen at meron pang Warden dito. Yung Phoenix nag-activate na kay MP, kinuha yung Defending Heroes and then ayun na. Nice hit from Ralph TV using RC Charge Dragons sa Town Hall 15. Dito naman tayo sa number 10 kay Tubi. Ganda ng pangalan ni tropa, Tubi. Meron siya ditong, ganun din ata, mahilig talaga sila sa RC Charge Dragons. Okay, nice. Puro RC Charge Dragons ang mga troops na ginagamit or troops composition na ginagamit dito ng Top Harvest Clan. Uy, delikado yung RC niya dito. Nako, delikado yung RC niya dito Gusto niya ata kunin yung Monolith kaya lang napuli yung RC niya dito pababa at bumalik. Uy, grabe, oops. Hindi natin alam kung saan pupunta. Ayun, nagchacha yung RC niya dito. Buti hindi pa nagamit yung Rocket Spear. Meron pa siya 2 invis dito. At merong recall spell. Nagchacha panandalian yung RC niya doon. Pero ayun, ni-recall out na niya. Baka saan pa daw kasi pumunta. And then Giant Arrow sa may left side. Okay, sige. Pinupul niya muna dun yung CC troops. Kaya lang wala siyang poison spell para sa Furnace. Meron? Ayun, meron pala. Sorry. Hindi ko nakita. Ano ba? Duling ba ako? sorry. So sige, tingnan natin. Nako, delikado yung Queen niya dito. May super minion and masakit yan. Okay, mamamatay yung Queen niya doon sa may left side. Pero dito na siya nag-drop ng mga kanyang Mass Dragons with Stone Slammer sa may bandang 12 o'clock. Sige, si King hindi niya pa dinadrop. Si King ang dinrop niya dito sa kaliwa. Okay, sige. Si King na daw ang bahala dyan. And then yung Stone Slammer niya dito may dalang Rocket Balloons. Paglabas ng Rocket Balloons, sinabay niya yung Eternal Tomb. Nice. And then dinrop niya na rin si RC dito. Katulong ni King. Kaya lang delikado yung RC niya dito. Okay, buti na lang distracted yung Ricochet Cannon. Hindi na pwersa yung Rocket Spear niya doon. Okay, Rage Spell activated sa may Town Hall part pero makukuha ng Dragon. Oh, nice free spell. Dahil doon masesecure ng Dragon dito yung Town Hall. And then ayun na nga. Meron na lang siya ditong isang Skeleton Trap. Skeleton Spell pang distract. Si RC gumamit na rin ng Rocket Spear dito. And then the rest ng Dragons niya ay nasa bandang kanan. So paikot na lang to. Buti na lang. Buhay pa si Warden with Rage Aura. And then nakuha pa ng RC. Grabe yung value ng RC doon. Nakuha pa yung mga ibang defenses sa may gitna. So ayun, GG's. Nice hit from Tubi. Nice hit. Parang Town Hall 15 ata to. So ayun, using RC Charge Dragons. Nice. Okay, dito naman tayo sa number 15. Panoorin naman natin si Michael at meron siya ditong ganun din. Talagang ito talaga yung main strat nila sa clan.
So, ganun talaga minsan guys, kung ano yung effective na strat na ginagamit sa isang clan. So, syempre, kinokopya din ng mga kakampi niya, ng mga clans niya, tapos inaaral. Tapos yun yung ginagamit nilang strat pag talagang effective sa kanila. So, hindi mo naman kailangan mag-aral ng iba't ibang strategies. At least meron kang alam or mamaster na isa or dalawa para magamit mo. And then, pag master mo na yung dalawang strat na yun, saka ka magpalit ng mga ibang strat. So, ngayon, paano mo malalaman kung master mo na talaga yung strat, yung isang strat? Let's say, out of 10 attacks, mga 8 or mga 8 or 9 attacks out of 10 attacks, puro 3 star na yung attacks mo doon, malamang master mo na yung strat. So, pwede ka na mag-aral ng ibang strat pag ganun. Unless, talaga nag-e-enjoy ka dun sa strat na ginagamit mo. So, pwede naman dun ka na lang mag-focus hanggang sa tumataas yung town hall level mo. So, ayan. Tulad dito sa Top Harvest Clan, mukhang ito talaga yung pinaka-paborito nila. At mukhang ito yung inaaral at minamaster nila, which is yung RC Charge Dragons. Nice. So, yung ibang mga clans, ang minamaster nila ay mga Root Rider strategy. 'Di ba? So, dito naman sa Top Harvest Clan, mas gusto nila. Mas maraming users sa kanila ng RC Charge Dragons. Nice, nice. So, ayun. Grabe, wasak na dito yung base ng kalaban, boss. Meron pa siya ditong Stone Slammer na hindi ginagamit at si MP. Dinrap niya na dito sa may bandang taas. At ayun na nga, mukhang hindi niya na kailangan dito yung Stone Slammer. Mawawasak na dito yung base ni Ashwida gamit ang RC Charge Dragons. Grabe nga yun, sir. Okay, nice hit from Michael. GG's, good game, well played. Okay, huge jump tayo. Dito naman tayo sa bandang 20. Panoorin natin si Avery. Meron siya ditong Mass Dragons with Mass Lightning Spells. So, paborito talaga nila ang Dragons, guys. Town Hall 9 yung babanatan niya dito at siya ay Town Hall... Parang Town Hall 11 ata to si Avery. Puro mga low Town Hall na nasa baba, guys eh. So, baka hindi ko na maipakita sa inyo yung mga ibang attacks kasi, ayun nga, puro Dragons yung gamit nila and then yung ibang mga Town Hall 9 na, Town Hall 10. And then, puro ganito yung ginagamit nilang strats. So, ayun. Paborito ng Top Harvest Clan, ang Dragon Troop. Nice. Ako rin, paborito ko rin yan, boss. Ngayon, kaya lang di ko siya magamit sa Town Hall 18 kasi iba yung meta eh. Meteor Golems talaga ang meta sa Town Hall 18 ngayon. Pero ng Town Hall 17, Town Hall 16 below, Dragons. Paborito ko talaga ang Dragons. Hindi, ng Town Hall 16, Fireball Rocket Balloons ang paborito ko. And then ng Town Hall 17, yun yung pinaka-paborito kong Town Hall level. Kasi nga, doon ako nag-RC Charge Dragon. So, nai-enjoy ko talaga ng sobra yon. So ayan, mukhang nag-e-enjoy din dito nag-e-enjoy din sa Dragons dito ang mga Top Harvest Clan. So ayan. GG's, grabe. Ano nila, master nila yung strat ng Dragons dito. So ayan, nice hit from Avery. So ayan guys, di ko na ipapakita yung mga ibang attacks dito sa ilalim kasi ayun nga, ayan, pakita ko sa inyo. Puro Dragons na lang. Ay, hindi, ito. Pero Town Hall 8 kasi, okay, panoorin natin si Michael dito. Town Hall 8 attack pala to. Tapos isa lang yung hero na meron siya. MP lang. So meron siya ditong Golems and Witches. Okay, sige. Panoorin natin yung attack ni Michael sa Town Hall 8. Nice! Meron pa pala. Okay. Akala ko puro Dragons na yung ilalim. So nag-drop siya dito ng 2 Golems to tank. And then, Mass Witches. Ayun. Hindi ko alam kung Town Hall 9 si Michael or Town Hall 8 din. Mukhang Town Hall 8 din siya ata. Ay, hindi. Wala pa atang Witch sa Town Hall 8. Town Hall 9 ata ang Witch. Correct me if I'm wrong. Pero parang Town Hall 9 ata may access sa Witch. Hindi ko sure. Pero anyways, ayan. Golem Witches ang gamit niya dito. And then Rage Spell. Isa lang yung hero niya. MP ang cute. Uy! Witches din yung laman ng CC. Okay, naggumamit siya ng Jump Spell doon para magkaroon ng access sa Town Hall. And then another Rage Spell. Free Spell. Meron pa siyang Heal Spell dito. Si MP, ginamit niya na dito sa may right side. At nagpop agad siya dito ng Dark Orb. Meron pa siyang Heal Spell. Parang nabubulol ako. Meron pa siyang heal spell dito na yun, ginamit niya na sa back end. And then, ayun, wasak na dito ang base ni 2Z. Ayan guys, kung Town Hall 8 kayo, Town Hall 9, pwede nyo gamitin tong strat na to, Golem Witches. Yung iba, may kasamang lightning spell and quake spell. Pero ito, rage spell, jump spell, and heal spell yung dala ni Michael dito. So, nice hit. So, ayun guys. GG's. Ang dami pang skeletons and witches. Ayun, natira. So, ayun. Guys, maraming salamat dito sa Top Harvest Clan. Again, thank you sa pagtanggap sa akin at pagsali sa akin dito sa isang Classic War. So shoutout sa inyo, Top Harvest Clan, kay ZZ na clan leader nila. Good luck sa mga upcoming wars. Meron silang 6 win streak as of the moment. So good luck sa mga future wars. So again, thank you, maraming salamat guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment dito sa ating video. So ayan, see you next Gala Flex Serie content natin. Peace out, GG's, Clash on, brah!